Ilang araw na rin pinag-uusapan ang tungkol sa kalagayan ni President Bongbong Marcos sa kanyang pagkakasakit. Iba-iba ang opinyon ng mga tao. Marami ang nag-aalala, pero marami din na mga nagsasabi na dapat daw ay mawala na siya. At syempre ang nagsasabi ng negatibo ay ang kanyang kalaban sa politika, ang mga Duterte supporters. Kaya naman dahil dito ay nagsalita na si Yusek Castro hinggil sa kalagayan ng ating presidenteng si BBM. At dahil nga sa mga pangyayari na maraming naghahanap sa Pangulo, ay nagkaroon na nga ng video si Yusek Castro kasama ang ating president at anong masasabi niya sa mga detractors niya. Ating alamin. Magulo ngayon ang mundo ng politika. Pero ang nakaupong presidente ay walang iba kundi si Bongbong Marcos, na ayon sa lahat ay dapat irespeto dahil ito ay binoto ng karamihan. Pero syempre marami rin silang detractors, especially ang mga DDS, kung saan ay nais na papatalsik itong si BBM at ang papalit ay walang iba kundi si Sara Duterte. Magulo man ang mundo ng politika, pero marami pa rin ang nananaig na dapat igalang kung sino ang nanalo. At ito ang nga ay walang iba kundi si President Bongbong Marcos. Marami ang nag-alala dahil sa kanyang sakit na diverticulosis. Ayon nga sa kanya mismo, sinabi niya na yun ang kanyang sakit, pero sabi niya huwag mag-alala dahil okay na siya at ginagamot siya. Ito ang mga Sir, anong name ng dog? ng ating Pangulo tungkol sa kanyang kalagayan ngayon, kung saan ay ang kumuha sa kanya Bakit Oreo, sir? ay walang iba kundi si Yusek Claire Castro. Panoorin. Bilog na bilog itong aking doon sa mata niya. So, nung nag-iisip yung mga anak ko kung ano yung gagawin pangalan, sinabi mo kang may Oreo sa mata niya. Kaya Oreo ang naging pangalan. Ay naku, anyway sir, nandito na ako. Gusto ko na rin po ang kamustahin. Kamusta na po kayo ngayon? Okay na. Ang giling ng mga doktor ko. Binigyan lang ako ng mga gamot. At saka patuloy pa rin yung aking antibiotics. Pero okay na ako. In fact, nakapag-EDC meeting na kami nung Lunes with most of the cabinet. So, I'm back in, pero medyo nagtatampo sa akin yung mga doktor ko. Kasi sinasabi nila, wag muna. Sabi ko, hindi ko naman pwede pag-antayin lahat ng mga nangyayari. So, tinuloy ko na lang. And tomorrow, I have some meetings in the office. And tuloy-tuloy na. Pero sir, nabanggit sa akin ni Sec Dave, meron daw kayo na paniginipan. Parang may namimiss yata kayong food. Dahil, ang ano pa rito, kailangan for a few days, hindi ko pwedeng kumain ng solid food para matanggalan ng stress yung bituka mo. So, puro sabaw lang ako. Kaya nanaginip ako yung isang gabi. Sabi ko sa doktor, pwede na ba ako kumain ng kung ano-ano? Kasi nanaginip ako, nakakain ako ng steak. Yun lang ang iniisip ko. Pero hindi pa pwede. Hindi pa, ngayon pwede na. Pwede ngayon na. Pwede na. Ayan. Oo. Good news na yan. Kumain ako ng hamburger. Ay na. But anyway sir, namimiss na kayo na ibang mga taga-media. Sabi nila, ba't hindi nakarating si Pangulo sa awards rights ng mga outstanding government workers? Oo nga. Hindi ako nakarating dahil meron pa akong gagawin. Pinapunta ako sa nagkonsulta na nandito yung mga doktor. Nagkonsulta sila para tignan na talagang maayos. Kasi nga nagre-reklamo sila na dapat magpahinga ako. Sabi ko, hindi ako pwedeng magpahinga. Hindi ako kasama dyan sa mga pahinga. Maraming salamat sa lahat ng tao that have been concerned about my health at maraming nagpadala ng mga mensahe na gumaling ka na kagad. Sabi ko, nagpapasalamat ako sa kanila. Thank you for your concern. But I said I got the best possible medical care that you can have. At eto naman ang pahayag ni President BBM sa mga nagdasal sa kanya at sumusuporta
at sa mga detractors niya. Ating panoorin. Sir, ano ngayon ang masasabi niyo sa ating mga kababayan na nag-aalala sa inyong kalusugan? Ngayon. At yan lang yung mga yung sinasabi ko noon, yung sinabi ko sa inyo last week. Ito yung mga inaantay na ako mamatay. Okay, excited. Nasumobra na naman ang pagka-excited din. Andito pa ako. I'm running the government. We're doing everything that needs to be done. Walang patid ang trabaho ng gobyerno. Pero sir, marami pong suporta na nagmumula talaga sa ibang mga kababayan natin na pinagdarasal po ang maganda niyong kalusugan, ang maayos na kalusugan. Maraming salamat. Kaya nga nagpapasalamat ako sa kanila dahil nung nabalitaan nga na meron akong diverticulitis, ang daming nagsabi, ay meron din ako niyan. Yung kapatid ko ganyan, yung kaibigan ko ganyan. Ay papasalamat ako sa kanilang lahat dahil napakaganda naman na malaman na napakarami na nag-aalala sa akin. Ayan. Right, thank you sa inyo lahat. Sir, alam niyo ba yung huling video na kinunan ko sa inyo? Akala ng iba, sa ganda yata ng pagkakagawa ko dito, using my cellphone, AI. Baka naman pwedeng magpa-selfie na lang ako, sir. Kaya ba, sir? Ayan o. Ayan ako. Hello po. Para... Hindi to AI. Hindi Wow, po AI. namayo talaga ako. Ako, sir, hindi. Kasi galing ako ikaw sa... hindi. Namayo ako dahil nga puro sabaw for 3 days. For 3 days. Pero saka, sir, Kaya nanginip na nga ako ng steak. perfect. Pero sir, galing kasi kami sa Pasig River Esplanade. Oo. Kaya sabi ko, naku, pupunta ako kay Pangulo, amoy yata ako barbecue. Saka mga fishballs, ang dami po. Ang dami po nating kababayan na namasyan ngayon. Kasi Maganda. kahapon yung ribbon cutting Ribbon ni cutting. FL. Oo. So, ayan po. So, hindi po to AI. Yan yung talagang tinututukan niya. Opo. Oo. So, okay na po, sir. Thank you sige, po. Thank sige. you po. At Salamat, napagbigyan nyo ang aking request na makasama kayo ngayon. Thank you po. Sige, thank you, Claire. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat. At least napanood na natin ang buong katotohanan mismo sa ating president. Get well soon sa ating mahal na presidente at sana magkaayos na sila ni VP Sara para na rin sa ikabubuti ng ating bansa.